Good. Challenging ah, challenging. Where are you? My God. Hello mga gagayem, isang mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat. Kung ako ang inyong tatanungin ay saktong-sakto lang. Pag-usapan naman natin ngayon ang Calao Cave na matatagpuan sa Peña Blanca, Cagayan, na isa sa mga lugar na napasyalan namin. Bago pa man kami nagpa-register, bumili na kami ng mga souvenir items. Dito lang ito sa bungad sa may parking area. At syempre, ang t-shirt para naman goods na goods sa pag-picture taking. At may nakatatak na Calao Cave. Kasi atin nabi naka-porcelas na. Okay, ito na ang description ng Calao Cave. Ang Calao Cave ay ikinategorya ng DENR bilang class 2 na kuweba. Nangangahulugan lamang na ang mga kuweba na may mga bahagi na may mapanganib na kondisyon at naglalaman ng sensitibong geological, archaeological, cultural, historical at biological na mga halaga o mataas na kalidad ng mga ekosistema. Ang mga ganitong kuweba ay bukas para sa mga bihasang spelunker o mahilig sa pag-akyat ng kuweba at mga guided na pagbisita. Suka na ng konti. Zero. 1, 2, 3. Yan, ang ganda ng pagkakakuha. Ang galing ng photographer na siya namang naging guide namin. Lalim ng river of Babylon. Lalim pala dun ah. Pogi, ano masasabi mo, Pogi? Gusto ko baligo dyan, mangisda pa. Ang Calao Cave ang pangunahing atraksyon sa Peña Blanca. Ito ang pinaka-accessible sa lahat ng kuweba. Ang pasukan nito ay maaabot sa pag-akyat ng 184 na konkretong baitang. Challenging ah, challenging. Ang sistema ng yungib ng Calao ay binubuo ng 7 silid. Bawat isa ay may mga likas na opening sa itaas na nakakapagpapasok ng mga sinag ng liwanag sa loob ng yungib na nagsisilbing ilaw para sa mga madidilim na bahagi ng lugar. Noong una, inuulat na may 9 na kuweba sa sistema, ngunit isang lindol noong dekada 1990 ang pumutol sa huling 2 silid. Ang unang silid ng kuweba ay ang pinakamalaking kwarto na may lapad na humigit kumulang sa 50 meters at taas na 36 meters. Ang silid naman na parang katedral ay ginawang kapilya ng mga lokal na tao. Isang anyong bato ang nagsilbing altar ng kapilya na pinaiilawan naman ng isang sinag ng liwanag mula sa butas doon sa itaas. Ang mga kondisyon sa loob ng mga kuweba ay nagdudulot ng pagbuo ng mga stalactite at stalagmite, lalo na sa mas madilim na silid. Maraming kamanghamanghang speleotem o mga anyo ang matatagpuan sa loob ng kuweba, tulad ng mga flowstone, kumikislap na dripstone, mga cave curtains at marami pang iba. Sa ngayong punto, nandito kami ngayon sa tinatawag na katedral. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, naglagay na ang mga local people dito ng altar at mga upuan para makapagdasal ng taimtim ang sino mang bibisita dito. Ang pangatlo at pang-apat na chamber ay ang madilim na parte ng Calao Cave. Dito mo makikita ang mga iba't ibang figura na nabuo sa loob ng mahabang panahon. May mga nakakatuwa at nakakakilabot na anyo. Depende na lang kung gaano kalikot maglaro ang isipan mo. Ayon sa aming tourist guide, ang Calao Cave ay isa ng patay na yungib dahil hindi na ito kulay puti na parang basang limestone. Sa ngayon, may iilan at maliliit na lang na parte ng Calao Cave ang kumikinang pa, pero ang kalawakan nito ay kulay itim na at dark brown. Dahil sa aking panghihinayang,
may ilan akong nasa liksik na naging sanhi kung bakit nawawalan ng buhay ang isang yungib. Ang una ay ang climate change, pangalawa ay ang impact ng malakas na lindol, at ang pangatlo ay ang human activity. Kahit ganun pa man ang nangyari sa Calao Cave, ay patuloy pa din nitong ipinapamalas at ibinabahagi sa mga turista ang bakas ng kanyang naging kagandahan na hinubog sa mahabang panahon. Ikaw, nakapasyal ka na din ba dito sa Calao Cave o may karanasan ka na din ba na makapasok sa mga yungib dito sa Pilipinas? Mag-comment ka lang dyan sa comment box, huwag ka nang mahiya. Nagtatapos na ang papamasyal namin dito sa Calao Cave ng Peña Blanca, Cagayan. Itutuloy na namin ulit ang mahaba-habang biyahe patungong Gonzaga, Cagayan, na kung saan ang aming final destination. Video. Basa pa yun. Kaya kung bago ka pa lang dito sa aming channel, i-share mo na ito agad, i-like at mag-subscribe. At wag mo na din ipagkait na pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong i-upload na videos. Hanggang sa muli, paalam!